Sa videong ito, tatalakayin natin ang kwento ni Daniel sa kulungan ng mga leon. Kung interesado kayo sa ganitong klaseng usapin, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa ganitong klaseng topic. Sa panahon ni Haring Darius ng Babylonia, pumili siya ng 120 gobernador para mamahala sa kanyang buong kaharian. Ang mga gobernador na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng 3 administrador, at isa sa kanila ay si Daniel. Dahil sa pambihirang kakayahan ni Daniel, binalak ng hari na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Ang 2 kasamang administrador at mga gobernador ay nagselos at naghanap ng kamalian sa pamamahala ni Daniel. Ngunit wala silang makita dahil siya ay tapat at maaasahan. Kaya nag-isip sila ng plano at nagpunta sa hari upang magbungkahay ng bagong kautusan. Sinabi nila na sa loob ng 30 araw, walang sino man ang dapat manalangin sa anumang Diyos o tao maliban sa hari. Sino man ang susuway sa utos na ito ay itatapon sa kulungan ng mga leon. Pumayag si Haring Darius at nilagdaan ang kautusan. Nang malaman ni Daniel ang kautusan, umuwi siya at nagpatuloy sa kanyang nakaugalian. Nanalangin siya ng 3 beses sa isang araw nakaharap sa Jerusalem. Sinubaybayan siya ng mga opisyal na kumakalaban sa kanya at nakita siyang nananalangin, kaya't agad nilang iniulat ito sa hari. Bagamat nabalisa ang hari at nais niyang tulungan si Daniel, walang nagawa si Haring Darius dahil sa kautusan ng Media at Persia na hindi maaaring baguhin. Kaya iniutos ng hari na hulihin si Daniel at ihulog sa kulungan ng mga leon. Sinabi ng hari kay Daniel, "Iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran." Kinagabihan, tinakpan ng malaking bato ang kulungan ng mga leon at tinataka ng singsing ng hari at ng mga marangal sa kaharian. Hindi kumain o natulog si Haring Darius ng gabing iyon dahil sa pag-aalala. Kinaumagahan, nagmamadali siyang pumunta sa kulungan at malungkot na tinawag si Daniel. "Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, iniligtas ka ba sa mga leon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran?" Sumagot si Daniel, "Mahal na hari, hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang anghel upang itikom ang kanilang mga bibig. Ginawa ito ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang aking buhay at wala akong ginawang kasalanan sa inyo." Nagalak ang hari at agad na iniutos na kunin si Daniel mula sa kulungan. Nang siya ay makuha, wala siyang galos sa kanyang katawan dahil sa nagtiwala siya sa Diyos. Nagutos ang hari na hulihin at itapon sa kulungan ng mga leon ang lahat ng nagparatang kay Daniel, pati ang kanilang mga asawa at anak. Agad silang sinakmal ng mga leon at nilapa. Pagkatapos ay sumulat si Haring Darius sa lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika sa mundo. "Iniuutos ko sa lahat ng tao na nasasakupan ng aking kaharian na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nabubuhay magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagbabagsak nito. Nagligtas siya at gumawa ng mga himala at kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon." Pagkatapos nito, naging maunlad ang buhay ni Daniel sa panahon ng paghahari ni Darius at ni Cyrus na taga-Persia. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayon. Hanggang sa susunod na kwento, pagpalain kayo ng Diyos.